Sinibilo po yan, ha? Sinibilo po yan, ha? O kuya, ayaw yung dagdagan sa parke. Sakto po kayo si Bebe? Opo. Share na po. sir. Tama rin ba? Baka yung sumobra niya. Tapos yan. Nandiyan pa na kayo? Yes, pa. Morning. Birthday ko eh. Morning po ba? Thank you po. Di ba may pangatawag na Brave 18? Okay ba yung Magnificent 19? Tama, attorney. Kasi yung ibang kasama nyo, hindi na tayo kakasya, di ba? Kasya. O totally kakasya, yun naman yung pag-uusapan dito, di ba? Pareho lang din naman yun. Sige po. Sir, parang na sir. Ngayon, nung ini-execute yung rate of demolition noong 2024, laban sa inyo, nag-file ng injunction sa RTC, TRO injunction, para pigilan ito. Tama? Oo. Tingin ko, yun yung tinatawag nilang supervision event. Okay, dahil doon sa expo. Pero until now, tinanong ko sila kanina eh, wala pa rin main action na complaint for eminent domain. Good morning, Yorme. Good morning po. Mga kasama niyo sa class. Opo. Kayo naman yung mga officer. Sa mga anong balita? Pero siyempre, kami ngayon sa usapin na nangangamba kami dahil po sa mga dumarating na order at mga pagkawala. So may 3 beses na sumunod na namin lugar. Pero ito kami nakakasama ngayon na sa inyo po lumalapit sa pagkakataon na ito, baka ikaw po yung pag-sagot na doon sa amin po. Tulad po ng inyo pong nabanggit nga, kayo po yung 100 days na hindi ko makakalimutan. Na ang aming pong lugar, kasama sa inyong pangarap, na may kasama sa Land for the Lands, yung may po. Habang dumadaan po sa legal na proseso, yung pong nakabili ng mga check, at kami po yung mga malilinyong Pilipino na namin dito, eh sana po, mas mapabulan po at kayo po aming amana. Pero nasa korte pa yung expropriation proceedings. Ayan po si Exploration po yun pong inilalapit namin sa inyo na sana ay masarap para naman kasi wala pa po bago aamin yung exploration case. Kasi nga po, yung sa budget daw, kailangan meron ng nakalaan na budget
para tuloy-tuloy na maisagawa yung expropriation. Kaya yun po ang inilalapit namin sa inyo. Pero expropriation proceeding sa korte. Ngayon, Wala pa po eh, wala pa po. Ayun po sa hindi pa na tayo. Wala kang budget sa deposit. 15%. Yes. Kaming total lang. 116 million. 231 million po ngayon yung total value ng property. Sino nag-assess ng value? Sa akin po, based on preliminary appraisal naman po natin. Ilang square meter? 2,300 plus po, 100,000. 103,000 po. 2,140.30. Pangatlong sali na pala. Kali. From Chauco, Salcedo, Tugitan. At yung corporation ko na bumili, parang dyan na lumaan. Noong 2023 lang na ginawa para sa Pagbili ng lupa. Ano yung sinasabi may order ng 2024? Ang rate of demolition? Ano po, may binabago kasi yung demolition pero hindi po sila nagtatagumpay. Dahil ang aming abogado ay nagsasagawa ng mga ilan, mga opinions na panahon. Kaya lang po ngayon, yung order po dumating ngayon, ay nagdagdag sila ng sheriff para maisagawa in the near future itong rate of demolition. Nandiyan po yung order. Nag-file pa kayo ng diyan? Ngayon po, hindi, yung ito, hindi kayo ng order, ang ginawa ko ng attorney, sabi niya, nasa proseso sila, at magbibigay ko yan ng next ng notice to date. Pero bago nangyari po yung mangyari, nagsagawa na po nagpasa ng motion for consideration yung aming kaya sabi niya, kahit na may bumabang order yan, eh basta-basta pwede i-receive hanggang wala silang ibibigay na notice. And at the same time po kasi, nasa korte pa po kami, hinihintay pa po kami desisyon coming from the Court of Appeals. Kasi dalawa po po yung nandalo. Ito lang yan. Kumbaga, nag-file sila ng petition for certiorari ang court on terror of jurisdiction sa RTC para ma-stall yung ejectment case. And ejectment MTC, RTC petition for certiorari with prayer for TRO injunction Sa RTC. sa RTC. Nag-grant yung TRO, hindi nagtuloy sa injunction. Kailangan prescribe yung diyan. Sometime in 2024 din. 20 days lang ang validity. Nag-viral po kami na ibigay na kami dito. Naisagawa po namin. Sa tulong ni Pascal, si Boss, hindi ko sa nalimutan niya. Tayo po yun. Si Boss, Ayan, no? we are for 20 days. Sabi ko sa kanila kanina, no, yung provisional remedy ng TRO injunction sa RTC, interlocutory order yun in June. Bakit inakyat sa CA? Sino nag-protect sa sino? Ang gano nila? Si Attorney Nentino. Kasi po ganito yun, ang sabi kasi po sa class, ita-transmit na raw po sa Court of Appeals. Nakaiwan sila ngayon sa CA post na nila yung petition.
iwasan na lang din daw po yung expropriation. Makapag-file kami ng expropriation case. Why did you file an expropriation? Anong hindrance sa Yun expropriation? nga po, ang inilalapit ko po yun sa legal office at saka sa muso, yung budget daw po wala. Yun lang. Pero, i-re-report ko nga po kay... Kasi yung binigay sa Yung nire-report ko po sa kanila, meron po kasi inilaan na budget po, nandiyan naman po naka-stated dyan, year 2020. Kaso sabi po ni attorney, hindi na raw yung validated, Sir Ryan. Kaya ang sabi ko, kasi wala naman sa hindi na applicable yung budget daw na inapurbahan ng budget po. Diyan po nakalagay. Palibasa 2024. Kaya kailangan mag-file daw ulit. Andito po si Sir Ryan, mag-file daw ulit doon sa budget para alamin magkano ba? Meron pa rin ba talagang pondo? 15% lang, di ba? Initial po meron. Ibig sabihin po ni Teacher Lina, yung pong nag-issue po kasi ng certificate of availability Availability of funds. for the